May dagdag pang tinanggal sa pwesto sa Department of Public Works and Highways kasunod ng issue sa flood control projects. Para sa detalye, nasa linya si Gerard de la Peña. Gerard, sino ang narilib pang mga opisyal? Cheryl, kakasampa pa nga lang ng DPWH ng kaso kahapon sa Ombudsman pero heto at naghahanda na ang ahensya sa pagsasampa muli ng kaso. Sa Miyerkules sa susunod na linggo ay nakatakdang magsampa ng kaso ang DPWH laban sa mga kontraktor at mga opisyal ng DPWH kaugnay sa mga substandard na proyekto sa Oriental Mindoro. Magiging katulad daw ng mga nasampang kaso kahapon ang ikakaso sa mga konektado sa substandard na project sa Oriental Mindoro. Kahapon ay nagsampa ng kasong graft at malversation of public funds ang isinampa ng DPWH sa 20 empleyado ng ahensya at sa 4 na contractors. Nakahanda na raw ang dismissal order kay dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Head of Construction Sector JP Mendoza. Blacklisted na rin ang mga nakasuhang contractors kabilang na ang Wawaw Builders, ang Sims Trading, IM Construction at St. Timothy Construction ng Pamilya Diskaya. Ang kay Public Works Secretary Vince Dizon, walang koordinasyon ang DPWH sa lokal na pamahalaan sa Oriental Mindoro at nagulat na lamang ang mga taga-roon na may ginagawa ang DPWH. Wala rin daw building permit. Ayon kay Dizon, kailangan mabago na ang sistemang ito at maglalabas siya ng isang department order na magmamandato ng acceptance ng lokal na pamahalaan bago masimula ng isang proyekto. Hindi katanggap-tanggap kulang sa tao. Wala raw itong ipinagkaiba sa pagpapagawa ng bahay kung saan titingnan ng nagpagawa kung maayos ang pagkakagawa dahil malaki ang nagasta rito. Tuloy-tuloy lang daw ang pagkakaso ng DPWH habang itinatatag pa ang Independent Commission on Infrastructure. Ayon pa kay Dizon, gagawa sila ng hakbang para maipaayos ang mga napornada at mga substandard na proyekto. May ipagpulong din daw siya sa Anti-Money Laundering Council sa Lunes para maipa-freeze ang assets sa mga akusado na dapat daw ay mauwi sa forfeiture o pagkakabalik ng mga pondo sa taong bayan. Wala rin daw sasantuin ng DPWH kahit pa kaibigan o kamag-anak at action sila kung saan sila dadalhin ng ebidensya. Cheryl. So Gerard, ilan na in total yung nasisibak sa DPWH na mga opisyal? Cheryl, sa ngayon, ang sigurado tayo na natanggal sa DPWH ay yung si dating District Engineer Henry Alcantara at ngayon ito nadagdag itong si Bryce Hernandez at si JP Mendoza. Yun yung sigurado tayo na 3, pero kahapon nabanggit sa atin ni Secretary Dizon na itong lahat ng 20 nakasuhan kahapon ay lahat ay madidismiss at hindi na isususpindihin lamang. Cheryl. And itong 20 officials na ito ay mula sa Oriental Mindoro DPWH? Yung kahapon, Cheryl, na 20 mga opisyal, most of them ay galing sa Bulacan. Kasi related sa Bulacan yung mga projects na sinampahan ng kaso kahapon. Yung sa Oriental Mindoro, wala pa tayo nakukuhang detalye kung ilang contractors ang sangkot doon at kung ilang mga empleyado ang dapat kasuhan. Hintayin na lang daw natin sa Miyerkules yung mga detalye na ito, Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña.